Hi everyone! Si Abner ito uli. Manonood tayo ngayon ng Abot Kamay na Pangarap, episode 311. Gaya ng nakita natin sa nakarang episode, hindi matanggap ni Moira na si Annalyn ang nagligtas sa kanya, nagbigay ng pangalawang buhay sa kanya, kaya pinagwalaan niya ito, tinangkang saksakin at binantaan na ididemanda. At habang nangyayari to, si RJ naman patuloy na nakikipag mabutihan kay Lynette na medyo ikakainis naman ni Doc Carlos, kaya kinausap niya ito ng seryosohan na parang hindi tama yung ginagawa ni Doc RJ kay Lynette. Pero patuloy pa rin si Doc RJ sa pakikipagkaibigan kay Lynette. At halata naman na parang nagsiselos na rin si Doc Carlos. Habang si RJ naman ay si Doc Lindon naman ay patuloy na sinisimulan ang pag-move on, trying to recover from his addiction sa morphine. So ito na tayo uli. Start tayo sa East Ridge. Bakit doon? Di ba naka-off na ba dito? Off ko. Kaso nakakabuyo naman sa bahay. Saka inaantay ko lang din na matapos si nanay para sabihin ako. Tabi lang. Day off naman ni Doc Annalyn, nasa ospital pa rin. Ang sipag naman. Nabobore sa day off. At ganyan talaga mga doktor. Dire-diretso pag-aaral. Kasi dire-diretso yung mga bagong kaalaman. Bagay na bagay ko yun. Naisip ko lang din kasi hindi ko pa pala siya nakikita, no? Wala pa ako nakikita na picture niya. Hindi na siguro, no? Tingin nga. Dr. Santos, tumigil ka. Huwag ka makulit. Puro kasi masyado siyang maganda kaya hindi kayo bagay, no? Ayaw mapakita, no? Want to be discharged today. Okay, Mrs. Tanyak. If you really want to insist na umuwi against medical advice, then you should sign the DAMA form. Discharge against medical advice form. I know what a DAMA form is and I will sign anything. Just go and do it. Tigas ng ulo nitong babaeng to. Pag ito napahamak, siya naman magwawala. Neryoset. Yun ang mga difficult patient. Pwedeng sabahan ng kaso si Annalyn? Pwede naman, pero hindi uusad ang kaso. Madi-dismiss lang to because of the insufficient evidence, lalo na't mahihirapan tayong patunayan na may intento ng operation mo. Then do something. Gumawa ka ng paraan para makahanap tayo ng ebidensya laban kay Annalyn, okay? Mami, tigilan mo na nga yan. Huwag mo nang ituloy yung pagdedemanda kay Anan dahil walang mapupuntahan yan. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Because this is nonsense. Nung nalaman mo na ako ang bumuta sa ulo mo using a power drill, wala ka namang reaction, di ba? Pero nung nalaman mo yung totoo na si Annalyn yung gumawa nun, biglang nagbago yung tono mo? Bigla ka nagalit? It's so obvious that you're just doing this because you hate her. Ang tigas ng ulo mo. Gusto mong idemanda si Annalyn? Tapos gusto mong umuwi against medical advice? Huwag ka nga makialam, I know what I'm doing. Mami, hindi naman palagi tama ka. And most of all, you are not perfect. I'm so sick and tired of you. Alam mo kung pwede lang magpalit ng nanay? Matagal ko nang ginawa. Nako, Zoe! Bumalik ka dito! Tigas ng ulong babae. Kakapwisip talaga.
Sinapak yung nanay ko. Naku, upakan ko talaga. Zoe, ano ba? I'm talking At so, to you. sinundan niya talaga hanggang Zoe, hallway. can't you see that I'm struggling? Ano? Binabastos mo na ako ng dahil sa Annalyn na yan? This is not about Annalyn. This is about you being entitled, unreasonable, and a war freak. Oh my Hindi ka ba God. napapagod? Dahil ako pagod na ako. Pagod na ako. Ayoko nang makapag-away. Gusto ko nang mag-ceasefire, Mommy! Then you are so weak. Paano? Wait. Ay, Diyos ko. Grabe tong Moira na to. Talagang ini-influensa yung anak niyang gusto nang magbago. Kita naging anak kung ganyan kakahina. Tignan mo ako. Bagong opera and yet bumabangon ako. Walang sakit o delubyo makakapagbabagsak sa akin. Not even you or Annalyn. Mommy, pwede ba? Ang ingay natin nakakaya sa mga pasyenta dito. Bumalik ka na sa kwarto mo. Or umuwi ka na lang. Doon ka maglabas ng tantrums mo. Sandali nga! Ano Ala. ba, Mommy? Grabe Hindi mo talaga. nakikita? Nasisira tayo at nagkakawatak-watak ng dahil sa bastardang yan. Ano walang iya talaga yung Moira na to. Enough! Please! Hindi mo ba naisip na? Enough, Mom! Pwede ba? Just leave me alone! Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng security. Security? Ipakakaladkad mo ako sa sarili kong ospital? Tama, dapat lang. Dapat yan kalad ka rin talaga. Hanggang sa kabilang planeta. Your hospital? This is not your hospital. This is Dad's hospital. Nandito ka lang dahil sa SPD. Galing ni ano? Ang galing ni Zoe. Actually, ang ganda talaga ng script ng Abot Kamay. In fairness. Okay? This is not yours. So, back off. Aray. Gandang sumampal. Zoe! Zoe, bumalik ka dito! I'm so done Moira, with you. what is happening here? Baka mapano ang ulo ninyo? You should be resting. Doktora Minor, asa na ba yung pipirmahan ko? Uuwi na ako! Ano hinihingi niyo dyan? Back to work! Impact na talaga. Huh? Talagang walang ano, dapat yun binare na nga hanggang utak eh. RJ, salamat sa pagtulong mo sa akin ng CPR. At least kahit paano marunong na akong gumawa nun. You know, just in case na magkaroon ng emergency ulit. Well, sana nga may natutunan ka sa akin. Kaya lang, ako lang yata ang neurosurgeon na basic life support lang ang alam. RJ, ano ka ba? Kaya naman kasi nangyari to kasi na-aksidente ka. Kaya Oo nga. Pagka alam mo na yun, alam mo na yan. lahat ng mga nalalaman mo, hindi mo na matandaan. Pero sigurado ako, isa ka pa rin sa pinakamagaling na neurosurgeon dito sa bansa. Idol ka nga ni Annalyn, di ba? Oo, Well, kaya nga everything naging happens for a doktora si reason. Annalyn, di ba? Kung ito ang kapalaran ko, siguro may dahilan. Kailangan ko lang tanggapin at bumangon ulit. Tama. Pagka nadapa, tayo. Ang ganda ng tinuturo ng show. Talaga. Tama yun. Tama ba itong nakikita ko? Magkasama kayong dalawa? Ma'am Giselle, kaya po siya nandito kasi gusto sana niyang bisitahin si Annalyn. Kaso wala si Annalyn dito, kaya Nene! Paliwanag talaga. Masyado kang defensive. It's okay. No worries. At na finally lumabas ka na sa lungga mo, Obeng. At mabuti naman na nakita mo na ang totoong ugali ng asawa mo. Ng time sa pamilya mo. Alam mo ba nandito na ang papa sa Manila? Bigyan mo naman ng oras ang papa. Nandito si Papa? Sino kaya ang papa Yes, nila? in fact, we're having dinner tonight. You can join us if you like. Maraming tayong
magkukwentuhan, lalo na kayo ng papa. Eh, Sasama niya si Lynette? Abot kamay na namin. Ayan. Iyak tuloy si ano. Oh, hello Zoe? Ninang. Hello, Joy! Ay, si Joy. Asa ka? Zoe, bakit? Ayoko muna umuwi sa bahay. Nag-away kami ni Mami. Bahay? Mommy? Di ba Zoe, naka-admit pa yung mommy mo? Umuwi siya against medical advice. Kaya please, baka pwede namang makitulog muna ako sa inyo. Kahit ulit lang. Eh di ba Zoe, may condo naman kayo? Or ayaw mo ba muna mag-check-in sa hotel? Joy, please naman. Kailangan ko nang kausap kahit ngayon lang. Sige na. Ayaw na. Isang kasama. Oh, sige, sige. Andito ka sa East Ridge ngayon. Kung gusto mo, dito na lang din tayo magkita. Ay, naku, makikita yung tatay niya Ano doon. ginagawa mo dyan? Oo, may dinaanan lang ako dito. Magkita na lang tayo mamaya? O sige, sige. Sige ha, mauna na ako. Naku. Nakikita na naman sila ng... Here. Emily, utang ko yung buhay ko kay Doc Lyndon. Ako nga pala si Dr. Annalyn. Nice to meet you. Ang ganda ng eksena. Itong si Doc Lyndon kasi ang sungit-sungit niya. Pero, promise ko sa'yo, tutulungan ko siya na maabot yung mga pangarap niya. The best doctor siya. At promise ko din sa'yo na magiging mabuti akong kaibigan sa kanya. Friend zone. At kung papayag ka, hanap ako siya ng bagong love life. Pipirmahan ko po kagad yung mga documents para po ma-process ko na. Sige ho. Salamat po. Sige po, bye-bye. Carlos, Ang ganda ng mood natin ngayon ah. kasi meron akong na-close na deal para sa mga gamot dito sa ospital. Mas makakamura tayo. Akala ko kasi. Akala ko Ayan. dahil kay RJ. Ayan na. RJ, Kasi nakita ko kayo kanina. Ayan na. Nakikilam ako. Pero hindi magandang tignan na tinadalaw ka niya. Ayan na. Eh, asawa siya. Si Celos na. Man, may boyfriend ka na. Carlos, hindi ganun yon. Hindi ako yung dinadalaw ni RJ. Si Annalyn, hindi ako. Yan na tayo. Celos na. Maang-maangan School of Acting. Nagsiselos ka ba? Ano pa? Selos. Kaya lang, Lynette, hindi talaga magandang tignan na nagkakapalagihan kayo ng loob ni RJ. Lalo na ex mo siya. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Diba tinanong kita kung sigurado ka ba na okay lang sa'yo na maging magkaibigan kaming dalawa ni RJ? Sabi mo, oo. Carlos, okay lang. Huwag ka na mahiya, Carlos. Hindi mo kailangan itago. Siguro nga mas makakabuti para sa ating lahat na hindi na lang kami maging magkaibigan dalawa ni RJ. Lynette, hindi naman sa ganun. Asus, gano'n na nga yun. Sinabi ko rin sa'yo na
Ayoko masaktan kita. Mm. Anong ginagawa mo, doktora? O kung papayag siya, hanapan na kita ng bagong love life, ng girlfriend. Kasungit. Dr. Santos, hindi ko kailangan ng bagong girlfriend. Nasa harap ko na kasi, sabi mo. Okay na ako na nandyan ka. So ikaw may natigilan. Ganda ng script. Ganda talaga. Okay na ako na nandyan ka. Sige. May mga paglilinaw. Dagan pa yun. Kulit-kulit mo. Tingnan mo, Ate Emily. Naririnig mo ba siya, ha? Huwag ka maniwala dyan. Makulit daw ako eh. Sadyang masungit lang talaga yan. Ano ba, noon kami nagkakilala, sabi niya, turuan niya pa daw ako. Pero natutunan ko lang paano maging masungit. Tignan mo nga, hindi ba ako na mag-smile? Sweet ba siya sa'yo? Oo, masungit din siya. Okay lang sa'yo yun, masungit siya. Tignan mo yung mukha niya, ang sungit-sungit, Cute itong eksena na to. Effective. Galing na galing ng actingan nila. Bagay sa'yo yan. Di ba, Ate Emily, Ganda ng acting. Ganda ng eksena. Sino kaya ito? Kaninong kotse kaya ito? Nag-park sa gilid. Ay, si Zoe. Nangyari? Ano nangyari? Oh my God! Ano na? Uy! Nasiraan siya. Ba't Ah! Ano nangyari? Ano ba yan? Okay na, malapit na ako. Nasiraan pa ako ngayon. Ayaw mag-start. Ano na? Zoe? Annalyn? Ano ginagawa mo dito? Punta sana ako ng Eastridge. Magkikita kami ni Joy. Si Joy sa Eastridge. Wala na siya doon. Nakita ko siya kanina nung umaalis siya. Ha? Umalis? Bakit siya umalis? Ano ba yan? ayaw siya kasama? What? Ano ba naman, Joy? Ano ba? Ayaw siyang sagutin. Zoe, may problema ba? Okay ka lang ba? Nag-away kami ni Mami. Gusto mo samahan na kita pa uwi? Hindi ko kasi di masasamahan si Nani. Marami pa siya ginagawang trabaho. Kaya sasamahan kita. Ayoko umuwi. Saan ka pupunta? Ewan ko, kahit saan. Basta malayo lang ako dito sa lugar na to. Iuwi mo muna. Huminga. Tatay na pupunta ka sa malayo. Oo, nagpaalam na ako sa kanya. Kaso paano ako makakaalis? Isira yung sasakyan ko. Alam mo si Tito Michael, meron siyang shop. Gusto mo tawagan ko siya ngayon? Tapos pusundo natin yung car mo at habang hinihintay mo na maayos yung car mo, sumama ka na sa akin. Doon ka sa amin, sa bahay. Hindi, ako lang. Ako lang ako dito. Mag-aantay na lang ako. Sige na, sumama ka na. Hayaan lang kita mag-isa dito, no? Baka mamaya malagot pa ako kay tatay Banding na. Sisterly banding. Saka kapag sumama ka sa akin, safe ka. Ano, tara? Dito ka ba? Sabi. Kunin ko na yung bag. Bait talaga itong si Annalyn. Ganda ng character.
na. Hello, Zoe. Zoe, sorry. Nagka-emergency sa bahay eh. Kaya umuwi agad ako. Sorry, hindi ako nakatawag agad. Kasi na-drain yung phone ko. Asan ka na ba? Okay Ang lang. daming Safe dahilan, naman ha? ako. Nandito ako kala Annalyn. Naku, Sila malalaman. Annalyn? So, talagang bati na kayo, ha? O sige, Malalaman na naman ni tawagan ako siya Moira yan. para kamustahin ka. Anyway, enjoy mo na lang muna yung sister bonding nyo. And whenever you need anything, just call me, okay? Sige, bye. Sure. Okay, thank you. Bye. Ice cream! Sarap! Ayan na nanay niya. Po pala kayo. Anong ginagawa dito ng Zoe na yan? Ito Lynette. Aling Susan, magandang gabi po. Nasiraan po kasi ng sasakyan si Zoe. Kaya pinatuloy ko po muna siya dito para dito po siya magpalipas ng oras. Pero tinawagan ko na rin po si Tita Michael para maayos po yung sasakyan niya. Eh bakit dito mo nga dinala? Diyan. Annalyn, pasensya na po kung naistorbo ko po kayo Annalyn, naalis na ako. So, hindi. Na, wag niyo naman pong ganyan si Zoe. Zoe, aware ka ba na gustong idemanda ng mami mo si Annalyn? Opo. Pero hindi na po itutuloy yun kasi kinausap ko na po si Mami. Don't worry po. Kakatensyon ha. Kakatensyon yung usap. Kung itutuloy naman po ni Mama yun, handa naman po ako mag-testify na nagbigay po ako ng consent kala Annalyn nang nag-emergency burn sila kay Mama. Talaga? Ilalaglag mo nanay mo para kay Annalyn? Hello, Ma'am Moira. Kasama mo ba si Zoe? Nasaan ka? Ako, she's not with me right now po. Nandun po sila kala Annalyn. Ayan na. Sa bahay nila. What? Kasama niya si Annalyn? Masakit lang isipin kasi pamilya ko sila. Pero, anong gagawin ko? Bakit hindi mo lang bawiin yung Apex kay Moira? Bawiin mo yung SPA. Oo nga, para matigil na yung babae na yan. Bakit mo siya dinala dito sa bahay ng mga ahas? Aba, di sinabi namin sa kanya na may kinalaman ka doon sa nangyari kay Archie. Kitang-kita sa mukha ng anak mo. Guilty siya. Hindi! Masama ka talaga! Ala! Nakakatawa yung nangyayari na nakakatakot. Kasi nagsabunutan. Nakipagsabunutan si Moira, ikaka-opera lang ng ulo niya. Baka willing magpakamatay itong Moira na to, mapaira lang yung kasamaan niya. Tsaka bukod dun sa sabunutan sa bagong opera sa ulo, yung sinabi ni Lola Susan na na sinabi nila kay Zoe na sangkot si Moira sa nangyari kay RJ. So medyo mas yun yung exciting doon na part na anong magiging reaction ni Zoe bukod dun sa tanong ni Lola Susan na ilalaglag pa niya yung nanay niya. So yun lang. So exciting yun naman ang aabangan natin bukas sa episode 312. So again, this is Abner. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's called Panorth TV. Panorth. Hindi pa South, hindi pa West, lalong hindi pa East, kundi Panorth.
Papa North TV. Please subscribe. Yun lang po. Maraming salamat. Bye!